Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Sabi ng iba daw talaga yung mga cars na binuild dati. Mas simple, yet mas matibay. For today's episode, si Boss Ken at ang kanyang Mitsubishi L200 na nagkakarga lang naman ng 1,000 kilos every day. Tara, samahan niyo kami. Good morning, I'm Kenneth Huego from Quezon City and ang pang-deliver kong sasakyan is Mitsubishi L200, 1991 model. Mas matanda pa sa akin. Yung L200 sir, gawa ng Mitsubishi. Ito kasing nakuha ko, 1991 model, ang engine niya is 4D56. So nung inalok sa akin ito, sabi ko 4D56, meron kaming L300 dati, 4D56 din. Kumbaga sa easy to maintain siya. Yung engine ng Adventure, engine ng Delica, yung first generation ng Pajero, tapos itong L300, puro 4D56. So, nung nakita ko yung L200 na yan, sabi ko okay to, mas madaling i-maintain. Kaya yan ang kinuha ko, yung L200 na Mitsubishi. Actually sir, ang plano ko talaga bumili ng brand new. Dahil kahit paano okay naman yung negosyo. Kaya lang, kakatapos ko lang bayaran yung Nissan Urban ko. So, inaisip-isip ko, kakatapos ko lang bayaran ng isa, tapos kukuha na naman ako ng panibago. May pandown na ko yata na 200, 300. And itong sasakyan na to, naghahauling kami ng kahoy sa Caloocan. Sinabi nung driver, sir, ito binebenta ng may-ari. Hindi gaanong nagagamit. So sabi ko, okay, kung ibebenta, sa akin na lang ibenta. Parang biniro ko lang. After a week, binalikan ako. Kunin ko na raw. so nakagbitaw din ako ng salita. Kaya nangyari, nakuha ko na. Yan ang ending ngayon, pan-deliver ko araw-araw. At least wala akong hinuhulugang monthly. Yun ang importante doon. Maganda yung sasakyan, condition naman, nabayaran ko ng cash, wala akong binabayaran every month. Hindi kagaya kung brand new, hindi ko naman kayang i-cash yung 1.5 million. At least yan, bayad na, wala akong inintinding monthly. Kaya, ang nangyari kasi po, kaya yung may-ari, matanda na yung may-ari doktor eh. So, naiinitan siya, kaysa magpagawa ng magpagawa, ibebenta na lang daw niya dahil mainit, hindi gumagana yung aircon. Ngayon, sabi ko, ako na lang papagawa. Kaya nung pinagawa ko, nung nabili ko, pinagawa ko, okay naman. Kadalasan po, nabili ko talaga siya, intended pan-deliver nitong mga drum ng sabon eh. Kasi hindi po kagaya nung dati nung pandemic na malakas talaga yung business. Talagang kailangan kong gumamit ng truck, ma'am. Nung medyo humina, nauso yung mga ganitong kit, nung sila na magtitimpla, so parang kami, humina yung production namin ng malalaking drum, kaya hindi ko na kailangan ng malaking truck. Yung pick-up is okay na, masustain na yung negosyo, kaya nang ipan-deliver. Kadalasan po, nasasagad namin ng 7 drum. Siguro is 7 drum sa 150 kilos, 1,000? 1,000 kilos more or less. May 150 kilos, may 125 kilos, sir eh. So, naglalaro sa 700 to 900 kilos kada load, yung pick-up. Yung proper maintenance lang naman, sir, change oil, tapos importante po yung mga gulong. Nung binili ko siyang sasakyan na yan, nagpalit agad ako ng 4 na gulong. Kasi doon yung magdadala ng bigat ng sasakyan eh. Yung sasakyan naman, okay naman yung shocks niya saka yung molye niya eh. Kung yung gulong mo medyo mahinang klase po, doon ako nagwo-worry. Lalo na bumabiyahe ako ng Pampanga, bumabiyahe ako ng Tanay, Pililya. Nandun ang buhay sa sasakyan sa gulong. Kung mahinang klase yung gulong, baka mamaya maputukan ako sa kalsada, mahirap na. So hindi ko tinitipid. Bumibili ako talaga ng branded na gulong na 8-ply. Yung makakapal talaga na pang heavy duty. Mostly po sir, kadalasan ang kinakarga ko dyan, yung mga dishwashing liquid na finished product. Like yung dishwashing calamansi, Fabcon, fabric conditioner, laundry detergent,
liquid bleach. Sa mga laundry shop po, nag-supply din ako. Tapos pagka maliliit na area, yung mga container, sa mga car wash naman, along Batasan Road, IBP Road, ako nag-supply ng mga car wash dyan. Kadalasan talaga po, mga liquid na nakadrum. Pero yung pinaka-memorable is nag-deliver kami sa Tanay Rizal. Nag-deliver ako ng 7 drum ng sabon sa Tanay, which is more or less 1,000 kilos ang laman. Eksakto naman, day off ng wife ko. Sinama ko, sabi ko, wala ka bang ginagawa? Sumama ka sa amin para makita mo yung negosyo na pag-deliver. So, sinama ko yung helper ko, yung wife ko, at yung baby ko sa likod, naka-car seat. Nag-deliver kami sa Tanay. After namin mag-deliver sa Tanay, nakapagsimba kami ng Regina Rica, tapos nag-swimming kami sa falls sa Daraitan River. After ng deliver, nakapag-enjoy naman kami, nakapag-swimming na rin. Sabay bakasyon na, sabay pahinga na. Yun yung memorable. Ako po kasi sir, nung inalok sa akin yung sasakyan na yan, sumali na agad ako sa group para makita mo kung ano yung mga possible na magiging problemang may encounter mo. Since lahat ng nababasa ko is good feedback naman, at saka po yung parts niya, hindi ka mahihirapan 4056, very common sa lahat ng mekaniko. Tsaka hindi po siya electronics mechanical siya. So, madali siyang i-troubleshoot. Kumbaga sa basic lang po. Basic lang yung magiging problema niya. Kailangan lang talaga i-maintain mo properly. Kung ginagamit mo ng halos araw-araw, kailangan i-maintain mo rin na maayos. Hindi naman pwedeng gamit ka lang ng gamit. Kung baka mas practical siyang gamitin dahil yung build niya is basic lang po. Hindi kagaya ng mga modelong sasakyan ngayon, medyo komplikado na po marami puro electronics na siya. Unlike ito, mechanical siya, madali siyang i-maintain. At saka yung size niya po, hindi ganun kalaki. Pero kaya niya mag-load ng ganun karaming items. Kasi merong sasakyan na yung isang van ko nga po, masyadong malaki. Hindi mo siya pwedeng ipasok sa mga iski-iskinita. Unlike ito, kayang ipan-deliver sa mga maliliit na daan. Once again, I'm Kenneth Huego, distributor of Sabon Station Philippines ng Quezon City at Rizal area. Sa mga interested po magkaroon ng sariling negosyo, you can contact me sa aking Facebook, Kengo, or Facebook page, Sabon Station San Mateo, Rizal. Ako si Ken, ito ang aking Mitsubishi L200, ito ang aking daily driver. What's up is down, what's left is right.